Sariwa pa ang lupa sa puntod ng aking ama nang islide ni Angelica ang dokumento sa ibabaw ng antigong mesang nara. Hindi man lang niya hinintay na maalis ko ang aking itim na belo at luksang kasuotan galing sa libing. Isa yung formal na abiso ng pagpapalayas. Meron akong 30 araw para lisanin ang asyenda. Nakaupo si Angelica doon, humihigop ng mamahaling vintage wine mula sa isang kristal na baso. Suot ang kwintas na perlas ng aking yumaong ina na parang isang tropeo. Isa ka na lang lumang alaala ng nakaraan na buburahin ko na, sabi niya. Ang boses niya ay kasing kinis, ngunit kasing laso ng ahas. Tiningnan ko ang papel, tapos tiningnan ko siya. Akala niya nanalo na siya. Nagkakamali siya. Mag-iwan ng komento at sabihin kung saang probinsya o bansa ka nakikinig ngayon at anong oras na dyan. Gusto kong malaman kung sino ang mga kasama natin sa komunidad na ito. Sa mata ng ibang tao, si Angelica ay ang tapat na pangalawang asawa na nag-alaga sa aking ama, si Don Jaime, sa huling taon ng kanyang matinding paghihirap. Sa katotohanan, isa siyang linta na tuluyan ang pinatay ang kanyang kinakapitan. Sa nakalipas na 12 buwan, sistematiko niyang inihiwalay ang papa sa silangang bahagi ng mansyon ng Hacienda Villaverde. Sinisanti ang mga nurse na kinuha ko at pinalitan ng mga tauhan na sa kanilang sumusunod. Kontrolado niya ang telepono ni papa, ang mga bisita, at maging ang gamot sa sakit. Ginampanan niya ng perpekto ang papel ng nagluluksang donya ng asyenda. Suot ang mga designer na seda papunta sa mga check-up sa doktor. Habang ako ay nasa labas, sa gitna ng hamog at init, nagpuputol ng mga sanga ng kakao hanggang sa dumugo ang aking mga daliri. Ganon ang naging takbo ng buhay namin. Si Angelica ang nagmimintina ng itsura ng kayamanan. Ako ang nagmimintina ng tunay na pinanggagalingan nito. Ako ay 24 na anyos, isang junior agronomist at ang taming tao sa lupang ito na nakakaalam ng pagkakaiba sa pagitan ng trinitaryo at kriolyo na buto ng kakao. Habang abala si Angelica sa paglustay ng mga ari-arian ng aking ama para tustusan ng kanyang bigong ambisyon na maging sikat na socialite sa Manila, ako ang bulto sa mga tangkay ng fermentation, tinitisek ang antas ng asukal at temperatura alas 3 ng madaling araw, nakikipagnegosasyon sa mga distributor at pinapanatiling buhay ang tatak ng Villaverde. Dati, tinatanong ako ng mga tao kung bakit ako nanatili. Bakit? Nung tumuntong ako ng 18, hindi na lang ako nag-impik at iniwan sila sa kanilang gulo. Tinawag nila akong mahina. Sabi nila may victim complex ako, pero hindi nila naiintindihan ang hindi nakikitang kadena ng isang survivor. Hindi ako nanatili dahil takot ako kay Angelica. Nanatili ako dahil ang asyendang ito ay hindi lang basta lupa para sa akin. Ito ay kasaysayan. Ito ay pawis ng aking ina sa lupa at pangalan ng aking ama sa tarangkahan. Ang pag-alis ay parang pag-amin na si Angelica na ang may-ari ng lugar na ito at tumanggi akong ibigay sa kanya ang kasiyahang iyon. Hindi ako biktima na nakulong sa isang bahay. Ako ay isang tagapagbantay na pumuprotekta sa isang pamana. Tiniis ko ang mga insulto, ang panlalamig ng pakikitungo, at ang paraan ng pagtingin niya sa akin na parang mansa ako sa kanyang alpombra dahil alam kong hanggat nandito ako, mabubuhay ang mga puno. Ako ang naging tahimik na manggagawa, ang tagapangalaga ng apoy, naghihintay na umihip ang hangin sa ibang direksyon. Ngunit habang nakatitig ako sa abiso ng pagpapalayas, napagtanto kong balak niya akong sipain palabas bago pa man lumamig ang bangkay ng aking ama, naubos na ang aking pananahimik. Akala ni Angelica ay pumuputol lang siya ng patay na sanga. Hindi niya alam na hinihiwa niya ang ugat ng isang makamandag na halaman na wala siyang kaalam-alam. Gusto niya ng digmaan para sa asyenda. Sige, pero nakalimutan niya ang isang bagay. Alam ko kung saan nakalibing ang mga sikreto at alam ko kung aling lever ang hiilahin para gumuho ang buong bahay sa ibabaw niya. Hindi na hinintay ni Angelica na matapos ang 30 araw. Sinimulan na niyang burahin ang aking ama kaagad. Kinaumagahan matapos niyang ibigay sa akin ang abiso, ang kalampag ng pinto ng isang mabigat na van ang humila sa akin papunta sa beranda. Isang luxury consignment truck ang naka-idle sa driveway. Pinanood ko mula sa bintana ng kusina habang inilalabas ng 2 lalaking nakaputing guwantes ang mga vintage na upuang katad ng aking ama, ang kanyang koleksyon ng mga lumang mapa at ang inukit na mesang gawa sa kamagong
kung saan niya pinirmahan ang orihinal na titulo ng lupang ito. Nakatayo si Angelica sa beranda, nagtuturo at nag-uutos. May hawak na baso ng champagne kahit 10:00 pa lang ng umaga. Nilulusay niya ang alaala ni Papa para pundohan ang kanyang kinabukasan. Lumabas ako. Anong ginagawa mo? Tanong ko, kalmadong boses pero mahigpit ang dibdib. Hindi sa iyong mga yan para ibenta. Tumawa si Angelica, isang matinis at basag na tunog. Lahat ay akin para ibenta, iha. Ako ang naiwang asawa. Ikaw ay isang nangungupahan lang na lumalampas na sa oras. Naglilinis lang ako ng mga kalat. Kailangan nating maglaan ng espasyo para sa bagong bisyon. Ang bagong bisyon ay ang gawing isang baduy na event center ang makasaysayang Hacienda Villaverde. Nang hapong yon, dumating ang isang developer. Isa siyang madulas na lalaki na nakamurang suit na tumitingin sa mga puno ng kakao na parang mga damo. Narinig kong sinasabi ni Angelica sa kanya ang mga plano niya. Gusto niyang patagin ng South Acreage, ang pinakamatatandang puno ng kakao sa probinsya, para lagyan ng sementadong parking lot at isang wedding pavilion. Ang dumi-dumi ng trabaho sa tsokolate, sabi niya habang nandidiri ang ilong. Puro putik at insekto. Sa mga events, doon ang tunay na pera. Magtitira tayo ng ilang hilera para sa photos, syempre. Pero ang iba ay kailangan ng mawala. Naramdaman ko ang pisikal na sakit sa aking sikmura. Hindi lang perang gusto niya. Gusto niyang wasakin ang pagkakakilanlan ng lugar na ito. Gusto niyang tanggalin ang halaga ng lupa at palitan ito ng isang hungkod masyal ng karangyaan. Ito ang ilusyon ng kapangyarihan ng walang laman na pitaka. Si Angelica ay walang sariling halaga, walang talento, walang kasaysayan, walang koneksyon sa anumang totoo. Kaya kailangan niyang sirain ang kung ano ang totoo para maramdaman niyang importante siya. Sinusubukan niyang gawing mabilis ang pera ang 100 taon ng kasaysayan dahil sa kaibuturan ng puso niya. Alam niyang wala siya kung wala ang tseke. Parang hungkag ang pakiramdam ng bahay habang dumadaan ako sa mga bakanteng espasyo kung saan naroon dati ang buhay ng aking ama. Hindi ako nakipagtalo. Hindi ako nagmakaawa na tumigil siya. Pumunta ako sa kwarto ko at nag-impake ng isang bag. Numisi si Angelica nang makita niya ako sa pasilyo. Sa wakas aalis na? Tanong niya. Mabuti. Siguraduhin mong dadalhin mo ang basura mo. Ninitian ko siya pabalik. Nagsisimula pa lang ako, Angelica. I-enjoy mong tanawin habang nandyan pa. Umatras ako papunta sa silong o bodega sa ilalim ng bahay. Ito ang tanging lugar sa asyenda na hindi kailanman binisita ni Angelica. Masyadong malamig, masyadong madilim, at masyadong puno ng trabahong kinasusuklaman niya. Amoy lupa, kahoy at pasensyang hangin. Ito ang aking santuaryo. Lumakad ako lagpas sa mga hilera ng bariles papunta sa likod na pader sa isang partikular na kahoy na kahon na may markang 1,948. Ito ang taon ng kapanganakan ko. Nagtabi ang ama ko ng 12 bote ng espesyal na cacao essence ng taong yon. Sinasabi sa akin mula pagkabata na bubuksan namin yon kapag nagbago na ang panahon. Well, nagbago na ang panahon. Taglamig na ngayon sa buhay namin. Isang mahaba at mahirap na taglamig. Sinungkit ko ang takib ng kahon. Sa loob, nakasiksik sa dayame, walang mga bote. Sa halip, may isang mabigat na fireproof lockbox at isang makapal na sobre na may pangalan ko sa sulat kamay ng aking ama. Nanginginig ang mga kamay ko nang kunin ko ito. Umupo ako sa malamig na sementadong sahig at pinunit ito. Mara, simula ng liham. Kung binabasa mo ito, wala na ako. At kung nandito ka sa silong, ibig sabihin ay ginawa na ni Angelica ang eksaktong kinatatakutan kong gagawin niya. Binasa ko ang mga salita at sa unang pagkakataon mula nung libing, umiyak ako. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ginhawa. Hindi nabulag ang aking ama. Nakita niya ang lahat. Isinulat niya ang tungkol sa mga gabi na nagpapanggap siyang tulog habang pinapagalitan ako ni Angelica. Isinulat niya ang tungkol sa mga abiso ng bangko na nakita niya ngunit hindi binanggit. Sinusubaybayan ang perang kinukulimbat nito mula sa mga operating account. Ipinaliwanag niya ang kanyang pananahimik. May sakit ako, Mara. Masyadong may sakit para lumaban sa digmaan sa dalawang prente. Kung kinumpronta ko siya habang buhay pa ako, gagawin niyang impyerno ang buhay mo.
At baka nakahanap siya ng paraan para questionin ang testamento bago ko ito masecure. Kaya ginampanan ko ang papel ng isang naghihingalo at lokong matanda. Hinayaan ko siyang isipin na nananalo siya. Hinayaan ko siyang isipin na kontrolado niya ang lahat. Ito ang pinakamahirap na bagay na ginawa ko. Ang panuurin kong tratuhin na parang katulong sa sarili mong tahanan. Pero kailangan ko ng oras. Kailangan kong bumuo ng kuta na hindi niya kayang pasukin. Idinetalya ng liham ang lahat. Ang pananahimik ay hindi kahinaan. Ito ay estratehiya. Siya ang naging tahimik na tagapagbantay na tinitiis ang sarili niyong uri ng torture para matiyak na pagdating ng panahon, hawak ko ang sandatang kailangan ko. Patawad kung hindi kita naprotektahan ng maingay, sulat niya. Pero naprotektahan kita ng legal. Nasa loob ng kahon na ito ang susi ng kaharian. Dalhin mo ito kay Attorney Ricardo at bawiin mo ang ating tahanan. Pinunasan ko ang aking mga mata. Wala na ang mga luha. Ang pumalit ay isang malamig at matigas na desisyon. Tumayo ako, yakap ang lakbak sa aking dibdib. Nasa itaas si Angelica. Napaplanong sementuhan ang aking pamana. Akala niya siya ang reyna ng kastilyo. Hindi niya alam na iniwan ng hari ang mga susi sa piitan. Dumiretso ako sa opisina ni Attorney Ricardo, ang tagapamahala at pinakamatandang kaibigan ng aking ama. Ang mabigat na fireproof lockbox ay nasa upuan ng pasahero na parang tahimik na kasama. Hindi na ako tumawag. Nilampasan ko ang receptionist at dumiretso sa opisina niya. Tumingala si Ricardo mula sa kanyang mesa, nakita ang kahon sa aking mga bisig at nagpakawala ng mahaba at mabigat na buntong hininga. Hindi siya mukhang nagulat, mukha siyang nakahinga ng maluwag. Tumayo siya at nilak ang pinto sa likuran ko. Tahimik kaming naupo habang tinitipa ko ang code na iniwan ng aking ama sa liham. Bumukas ang lockbox ng may hissing sound. Sa loob ay isang flash drive at isang hard copy ng dokumento na nakapaloob sa asul na legal paper. Kinuha ni Ricardo ang dokumento. Inayos niya ang kanyang salamin, iniskan ang mga pahinang malinaw na tinulungan niyang i-draft taon na ang nakakaraan. Ito ang irrevocable trust deed, sabi niya. Matatag at profesional ang boses. Inilipat na yung ama ang buong Hacienda Villaverde, ang planta, ang karapatan sa brand, at ang lupa sa isang trust sa pangalan mo. 3 taon na ang nakakaraan. Sa technical na aspeto, si Angelica ay nakatira sa bahay mo sa loob ng 36 na buwan. Wala siyang habol sa ari-arian. Wala. Tumango ako. Inaasahan ko yon. Nagparamdam ang aking ama tungkol sa pagmamayari. Ngunit hindi ko alam ang mekanismo. Pero pagkatapos ay inilipat ni Ricardo ang pahina. Pero hindi lang yan, Mara. May karagdagan dito. Tinatawag namin itong poison pill clause. Takot na takot ang iyong ama na subukan kang saktan ni Angelica sa sandaling pumanaw siya. Gusto niyang tiyakin na kung kikilos siya dahil sa kasakiman, pagbabayaran niya ito. Itinulak niya ang dokumento papunta sa akin. Itinuturo ang isang naka-highlight na talata. Nakasaad doon na si Angelica ay may karapatan sa isang marital stipend, isang mapagbigay na buwan ng allowance na kukunin mula sa kita ng asyenda sa kondisyon ng mabuting pag-uugali. Diyan pa man, tiyak ang sugnay. Kung tangkain ni Angelica na ibenta ang anumang asset ng asyenda o kung tangkain niyang palayasin ang pangunahing benepisyaryo, ako, sa loob ng 30 araw ng kanyang kamatayan, ang stipend ay agaran at permanenteng mapapawalang bisa. Nakatitig ako sa mga salita. Ginawang sandata ng aking ama ang kasakiman niya. Alam niya hindi siya makakapaghintay. Alam niyang susubukan niyan ibenta ang mga antigong gamit at sipayin ako palabas bago pa tumubo ang damo sa kanyang libingan. Sa paghahain sa akin ng abiso ng pagpapalayas kahapon at sa pagbebenta ng mesa kaninang umaga, hindi lang naging malupit si Angelica. Siya ay gumawa ng pinansyal na pagpapakamatay. Kinalabit niyang gatilyo, mahinang sabi ni Ricardo. Nilabag niya ang mga tuntunin wala pang 48 oras matapos ang kamatayan ni Jaime. Wala siyang makukuha. Walang allowance, walang payout. Aalis siya dala lang kung anong dala niya noong dumating siya. Sumandal ako sa leather chair. Ang malamig na kalkulasyon ay nagpatigil ng aking paghinga. Ang aking ama ay hindi lang bumuo ng kalasag. Bumuo siya ng guillotine at naghintay siya na ilagay ni Angelica ang sarili niyang leeg sa ilalim ng talim. Tumingin ako kay Ricardo.
Akala niya ibebenta niyang bahay bukas, sabi ko. Numiti si Ricardo, isang matalim na ekspresyon na parang pating na hindi ko pa nakita sa kanya noon. Kung gayon, iminumungkahi kong puntahan natin siya at sabihin siya ay trespassing. Kinaumagahan, eksaktong 24 na oras, matapos niya akong bigyan ng eviction notice, pumasok ako sa kusina. Nandoon si Angelica, nakabihis na ng tailored suit. Nakaupo kasamang isang babae na kilala ko bilang isang high-end real estate agent. Nagtatawanan sila habang nagkakape. Tinatalakay ang presyo ng listing at staging strategies. Ang upuan ng aking ama ay itinulak sa gilid. Pinalitan ng makinis at modernong mga stool na mukhang hindi bagay sa mga pader na gawa sa bato. Tumingala si Angelica, ang ngiti niya ay pilit at mapanghamak. Magandang umaga, Mara. Ito si Brenda. Tinutulungan niya akong ihanda ang property para sa market. I assume nag-iimpake ka na. May 29 na araw ka na lang. Katahimikan ang pambungad kong tira. Lumakad ako papunta sa kapehan. Nagsali ng isang tasa at umupo sa upuan ng aking ama. Hinila ito pabalik sa kabisera ng mesa. Nanliit ang mga mata ni Angelica. Excuse me, sabi niya. Nasa meeting ako. Natatakot ako na tapos na meeting mo, sabi ko, kalmadong boses. Inilapag ko ang isang piraso ng papel sa mesa. Ito ay isang formal na notifikasyon mula sa opisina ni Attorney Ricardo na nagbabalangkas sa pag-activate ng poison pill clause. Sinulyapan ito ni Angelica, umismid, at pagkatapos ay nagsimulang magbasa. Pinanood ko ang kanyang muka. Isa itong kamanghamanghang pag-aaral sa anatomiya ng pagbagsak. Una pagkalito, pagkatapos ay hindi makapaniwala, at sa huli ay isang maputla at nanginginig na takot. Ang katahimikan sa kwarto ay humaba hanggang sa halos nakakabingi na. Ang real estate agent ay tumingin sa pagitan namin. Nararamdaman ang pagbabago sa bigat ng hangin. Kalokohan ito, bulong ni Angelica. Nanginginig ang kanyang mga kamay ng sobra kaya kumakalampag ang papel sa mesa. Hindi ito legal. Hindi niya gagawin ito sa akin. Ginawa niya, sabi ko. Alam na alam niya kung sino ka. Alam niyang susubukan mong ibentang lugar na ito bago pa malanta ang mga bulaklak sa libingan niya. Kaya, sinigurado niya na kung susubukan mo, mawawala sa iyo ang lahat. Ang stipend, ang allowance, ang kotse, lahat ay wala na, Angelica. Nilabag mo ang kontrata. Pinalayas mo ang iyong sarili. Tumayo siya, napatumba ang kanyang upuan. Bruha ka, sigaw niya. Nawasak na ang kanyang pagtitimpi. Ako ang asawa niya. Inalagaan ko siya. Deserve ko ang perang ito. Wala kang deserve, sagot ko. Hindi itinataas ang boses ko. Inihiwalay mo ang isang naghihingalong lalaki. Inabuso mo ang anak niya. Sinubukan mong sirain ang kanyang pamana para sa mabilisang pera. Pumusta ka sa kanyang kahinaan, pero nakalimutan mong isaalang-alang ang kanyang talino. Tumayo ako. Ang kanino ko ay tumama sa kanyang mga papeles na parang hampas ng maso ng hukom. Binigyan mo ako ng 30 araw para lumabas sa sarili kong tahanan. Ang trust ay nagbibigay sa iyo ng 0. Pero hindi ako masama. Bibigyan kita ng oras hanggang sa dumating ang locksmith. Mga 45 minuto yon. Tumingin si Angelica sa real estate agent. Desperado para sa isang kakampi. Ngunit ang babae ay nag-iimpake na ng kanyang bag. Malinaw na ayaw makisali sa sakunang ito. Bumaling pabalik sa akin si Angelica. Ang mga mata niya ay nanlilisik. Hindi ako alis. Hindi mo ako mapipilit. Actually, kaya ko, sabi ko. Tumawag na ako sa sheriff at sa mga pulis. Paparating na sila para tanggalin ang isang trespasser. At dahil kaka-void mo lang ng sarili mong prenup, iminumungkahi kung simulan mo nang iimpake kung ano ang kaya mong buhatin. Ang mga Louis Vuitton bags na binili mo gamit ang operating budget ay baka yun na lang ang matira sa iyo. Dumating ang sheriff pagkalipas ng 10 minuto. Hindi niya kinailangan gumamit ng dahas, ngunit sapat ng kanyang presensya. Sumigaw si Angelica tungkol sa katarungan, tungkol sa kanyang sakripisyo, tungkol sa kung paano niya ibinigay ang lahat sa isang lalaking nag-traidor sa kanya. Ngunit habang hinihila niya ang kanyang mga designer luggage pababa sa mabato at maputik na driveway, habang lumulubog ang kanyang takong sa lupang kinasusuklaman niya, mukha siyang maliit. Wala na ang karangyaan.
Isa lang siyang babae na sumugal sa kasakiman at natalo. Pinanood ko ang kanyang sasakyan na mawala sa mahaba at palikulikong daan. Nang maglaho ang ilaw ng sasakyan, bumalik ang katahimikan. Iba na ito ngayon. Hindi ito ang tensyonado at nakakasakal na katahimikan ng pag-iingat sa bawat galaw. Ito ay malalim at mabigat, tulad ng lupa pagkatapos ng bagyo. Tinawagan ko ang locksmith, pinalitan ang bawat seradura sa bahay, at pagkatapos ay lumabas ako sa taniman ng kakao. Palubog na ang araw, naghahatid ng mahaba at kinintuang anino sa mga hilera ng puno. Naglakad ako sa gilid ng South Acreage, ang lugar na gustong patagin ni Angelica. Ang lupa ay malamig at mayaman sa ilalim ng aking bota. Nararamdaman ko ang buhay dito, ang natutulog na enerhiya na naghihintay sa tagsibol. Ang hindi nakikitang kadena na nagtali sa akin sa lugar na ito nung napakatagal. Ang takot na kung aalis ako ay mamamatay ito ay nawala na. Napalitan ito ng ibang bigat, ang bigat ng pagmamay-ari, ang bigat ng responsibilidad. Ngunit ito ay bigat na pinili kong dalhin. May dala akong bote, isa sa mga 1,900 8 vintage mula sa kahon. Hindi ko ito ininom. Sa halip, tinanggal ko ang tapon at ibinuhos ang madilim na likido sa lupa sa paanan ng pinakamatandang puno. Isang alay para sa mga multo ng nakaraan. Para sa aking ina na nagtanim ng bining ito, at para sa aking ama na didilig dito gamit ang kanyang pananahimik upang makaligtas ito sa tagtuyot. Sinasabi nila na ang paghihiganti ay isang putahing masarap ihin kapag malamig. Pero hindi ako sang-ayon. Ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi tungkol sa pagkawasak. Ito ay tungkol sa preserbasyon. Ito ay tungkol sa pagtayo sa guho ng kasakiman ng ibang tao at pagtatanto na ikaw ang may hawak ng mga binhi ng hinaharap. Gustong burahin ni Angelica ang nakaraan para magtayo ng monumento para sa sarili niya. Iniligtas ko ang nakaraan para bumuo ng kinabukasan para sa lupang ito. Yan ang hustisya ng nagtatanim. Hindi lang natin pinuputol ang mga damo. Nagtatanim tayo ng mas matibay na bagay bilang kapalit. Tumingin ako sa lambak, sa aking lambak, at huminga ng malalim sa malamig na hangin. Tapos na ang digmaan. Nagsisimula pa lang ang trabaho. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, handa na ako para sa anihan. Kaya sabihin mo sa akin, kinailangan mo na bang manahimik para manalo sa mas malaking laban? Kinailangan mo na bang protektahan ng isang bagay na mahalaga mula sa isang taong hindi nakikita ang halaga nito? Ilagay ang kwento mo sa comments. Binabasa ko ang bawat isa.